Mga bagong players ng Gilas Pilipinas, kilalanin at Renz Abando to sign sa NBA na. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin. Sa videos na ito, mga ka-idol. Pinatindi nga mga ka-idol ang bakbakan sa FIBA World Cup. Ngunit bago pa man ito matapos ang finals ay nagharap muna ang iba't ibang team sa ilang posisyon mga ka-idol, katulad na lamang ng 5th place sa FIBA World Cup. Biguman mga ka-idol ang Italy at Slovenia, sila naman ay nagharap para sa ika-7 pwesto ng FIBA World Cup at nasungkit nga yan ng Slovenia mga ka-idol. Sa score na 89-85 ay natalo nga ng Slovenia ang Italy at ang naging best player of the game nga dyan. Walang iba ang NBA star na si Luka at siya rin ay nakapasok mga ka-idol sa 200-point club ng FIBA World Cup. Para naman sa naging harapan sa ika-5 pwesto ng FIBA World Cup, nasungkit nga yan ng isa sa mga most improved team ng FIBA World Cup at yan nga ang Latvia mga ka-idol. Marami nga nag-expect na silang makakakuha ng kampyonato sa FIBA World Cup, ngunit sa kabilang banda, Germany nga ang nagtagumpay mga ka-idol na makakuha ng titulo sa FIBA World Cup. At ang naging best player of the game dyan ay ang NBA player na si Dennis Schroeder. Hindi nga naging malayo mga ka-idol na siya ang naging TISAT MVP player. Makikita nga mga ka-idol ang isang magandang larawan ni Schroeder kasama ang kanyang asawa at mga anak. Masasabi talagang napakalaking tagumpay ito para sa Team Germany ang makuha ang titulo ng FIBA World Cup, dahil alam naman natin mga ka-idol na napakalalakas ng mga team sa ngayong taong sumali sa FIBA World Cup. Para nga sa All-Star 5 ng FIBA World Cup, yan nga kinabibilangan ng mga NBA player. Nandyan itong si Dennis Schroeder, Shai Alexander, Anthony Edwards, Bogdan Bogdanovic at Luka Doncic. Hindi rin nagpauli ang Best Coach of the Year o ng FIBA World Cup at ito nga ang coach ng Latvia na si Coach Luka Vanci. Para sa Best Defensive Player, nandyan itong si Dillon Brooks mga ka-idol. Para naman sa First Wonder Rising Star mga ka-idol, yan nga ay nakuha ng player ng Australia at ito nga ay si Josh Giddey mga ka-idol. Isang malaking karangalan nga para sa Team Australia na makuha nila ang award na ito. Ngayon naman mga ka-idol ay pag-usapan natin ang nalalapit na PBA or Commissioner's Cup, kung saan magsisimula syempre muna ang PBA draft. Bali-balita nga at sinasabi nga sa ating source na si Richie Rivero, Brent Paraiso ay nag-apply na para sa PBA Rookie Draft. Nasabi nga sa ating source, Richie Rivero and Brent Paraiso have formally filed their application for the PBA Rookie Draft and their agent Charlie D confirmed on Thursday. Mainit nga ngayong pinag-uusapan mga ka-idol ang nabanggit ni Coach Tim Cone nung siya yung na-declare nga na bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas about kay Justin Baltasar. Sa isang interview nga, sabi ni Coach Tim Cone, "We have tried to get Balti forever and never was available. We tried to get him for the World Cup team. We tried him really hard to get him for the World Cup. He was one of our guys that we really desired. But he is just not available. He has shown us zero interest." Ang kumalat na issue na nga yan ay sinagot ng asawa ni Justin Baltasar na sabi nga sa isang post, "Lumabas na din yung totoo mga basher. Sino ba naman ang ayaw maglaro para sa bansa, diba? Pero di na ako kakain ng cone. Puro ice cream na lang. Charis." Ang naging paliwanag din ni Justin Baltasar about sa kumakalat na issue na ito mga ka-idol, sinabi nga niya, "Sobra po akong nasaktan kasi ako na nga po yung hindi nai-invite. Kahit gustong gusto ko, tapos ngayon ako pa po ang binabash dahil akala ng lahat ayaw ko daw." Ito naman ay agad binigyang linaw ni Coach Tim Cone about sa kanyang nasabi. Nasabi nga ni Coach Tim Cone, "I don't want to start off this journey with a controversy, so I'm going to do my best to clarify it. Apologize to Justin Baltasar for my hasty remarks regarding his exclusion from the World Cup pool." Nasabi nga ni Coach Tim Cone, "I apologize to Justin Baltasar for my hasty remark regarding his exclusion from the World Cup. I didn't mean to infer that he didn't want to play for Gilas." Naging payag naman ni Governor Pineda na humawak nga kay Justin Baltasar, "I want to thank Coach Tim for the apologize. Nagpakita siya na he's a real man. Ganun naman talaga minsan, we all make mistakes and I accept his apology and still respect him for being a great coach." Sinagot din naman ang tanong kung makakapaglaro ba talaga itong si Justin Baltasar sa Gilas Pilipinas para sa darating na Asian Games. "If they need him, we will ask permission from the MPBL. For now though, the scheduling conflict is in the way." Moving forward, however, the Samang Basketball ng Pilipinas need to seriously include Justin Baltasar in the roster for the next year's Olympic qualifying tournament. At sa ngayon nga mga ka-idol ay inaabangan kung sino-sino nga ba ang makakasama sa lineup sa darating na Asian Games mga ka-idol, na sinasabi nga ni Coach Tim Cone na mas papalakasin niya pa ang lineup nito. Sa kasamang palad ngay tuluyan na hindi makakasama itong si Dwight Ramos na isa nga sa naging star ng FIBA World Cup para sa Gilas Pilipinas, dahil siya nga mga ka-idol ay nagbalik na sa Japan
para sumama sa kanyang team doon. Wala man si Dwight Ramos mga ka-idol, pero sinigurado naman ni Coach Tim Cone na itong si Justin Brownlee ay makakasama na at magiging malakas para sa lineup ng Gilas Pilipinas. At syempre, kaabang-abang din naman ang magiging rematch itong si Justin Brownlee at ang star player ng Team Jordan ni si Hollis Jefferson at import ng TNT. Diyan man itong si Justin Brownlee, ngunit mawawala naman ang ilan sa mga big man natin dahil sa kanilang injury, katulad na lamang ni Jamie Malonzo at ang inaasahang big man na si Brandon Ganilas Ruser na sa ngayon ngay nagpapagaling pa rin sa kanyang injury mga ka-idol. Bilang banda naman ay marami nagsasabi at kumakalat nga na itong si Calvin Optana at Mikey Williams ay kailangan ng Gilas Pilipinas. Nasabi nga rito, we need Calvin Abueva at Mikey Williams para sa Asian Games. Maraming players ang kasalukuyang nawala sa lineup ng Gilas Pilipinas dahil nga sa commitment ng mga ito sa kanilang team sa international at ang iba naman ay nagpapagaling pa sa kanilang injuries. Kaya naman kailangan ng kupunan ang pagkakaroon ng hustle player at reliable scorer na makikita natin kay Calvin Abueva at Mikey Williams. Sinasabi pa nga magiging maganda ang team up ni Justin Brownlee sa dalawang player na ito. Bukod sa dalawang player na ito, sinasabi rin na tila kailangan ng Gilas Pilipinas itong si Arvin Tolentino o kaya naman si Calvin Optana. Ngunit kung kayong papipiliin sa dalawang ito mga ka-idol, sino nga kaya ang deserve na makasama sa lineup ng Gilas Pilipinas? Para sa kumakalat na rumors mga ka-idol dahil nga sa pagiging top 1 nitong si Renz Abando para sa blockers category. Pagkalat nga sa ngayon mga ka-idol ang tila pag-uusap nitong si Abando at Steve Kerr mga ka-idol na coach ng Golden State Warrior. At yan nga'y sinasabi na base sa naging encounter nitong si Abando at ni Coach Steve. Sinabihan pa nga daw itong si Abando mga ka-idol na gustong maging bahagi ng team ni Steve Kerr itong si Abando. Dagdag pa nga daw sa naging usapan ni Abando at ni Coach Steve Kerr na marami siyang matututunan kay Stephen Curry. Sa ngayon wala pang final na usapin mga ka-idol, ngunit naniniwala tayong malaki talaga ang tsansa na itong si Abando'y malayo ang marating. Lalo pat siya nga ang naging number 1 blockers sa FIBA World Cup at maganda talaga ang ipinapakita niya mga ka-idol. At nalimutan din natin na siya ang MVP ng Korean League mga ka-idol. Tuuman o hindi, ngunit napakalaki nga ng chance sa mga ka-idol na mangyari ito kay Abando. At ang pansamantalang hindi niya paglalaro muna sa Korean League mga ka-idol ay dahil sa request din ng Gilas Pilipinas na itong si Abando'y makasama sa lineup para sa darating na Asian Games. Hindi yan sa pagperma sa NBA mga ka-idol. Kung kayong tatanungin ko, naniniwala ba kayo na mangyayari na sa Abando ang kauna-unang full-blooded Filipino na makakapasok sa NBA? Sa pagpapalakas ng lineup ni Coach Tim Cone, sino pa nga kaya ang kulang sa lineup mga ka-idol at sino pa nga kaya ang karapat-dapat na madagdag rito? Kung may sagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.